basically, when you're eating a lot of carbohydrates, that can lead to obesity and to being overweight. So kung kumakain tayo ng mas madami, tataas yung blood sugar natin, magko-compensate yung pancreas, tataas ang insulin, and the insulin will drive the glucose into the cell. And insulin is an anabolic hormone. So talagang magigain tayo ng weight. So nandun siya, Doc, sa to qualify, sobrang carbohydrates. Yeah, sobra. Kasi kailangan mo rin naman ng carbs. So yung mga pasyente, I would discourage them from eating only fat and protein because magiging ketogenic na yon. It's not normal. It's not part of the normal physiology to be always in the ketogenic state. Yan. For the record lang kasi laging nadidiskusyon yan eh. Yeah. We also have to qualify the bad sugar. Yeah, like, the bad sugar. Yes. Yeah, yung mga refined simple sugars. So, kasi yung complex carbs, kailangan natin yon, like yung rice. So, sasabihin, bawal po ba ang rice? Bawal ang sobrang rice. Oo. Only rice, bawal. Oo. You change your lifestyle because no amount of good medicine, even naka-insulin na yan, if the diet is very bad and they are very sedentary, so you cannot control that. Mas naging disiplinado ngayon si Mark pagdating sa kanyang kalusugan. Bukod sa pagkain ng masustansya, regular na rin siyang nag-eehersisyo at minomonitor ang blood sugar level. Right now po, I'm happy to announce na yung doctor ko po sinabi niya na okay na daw po yung fatty liver ko. Uric acid is well maintained kahit wala pong gamot. Maliban po doon, yung gout na-manage naman na po siya. Nakatulong din ang kanyang pamilya para manatiling positibo sa buhay sa kabila ng sakit. Malaki ang pasasalamat ko at alam kong mahal nila ako. It's because hindi nila ako pinabayaan. Kahit na ganun na yung nangyari sa life namin. Para magbigay ng inspirasyon sa mga kapwa niyang may diabetes, ibinabahagi niya ang kanyang karanasan sa pamamagitan ng paggawa ng social media content.